Agosto 2008. Dalawang magkapatid na kambal, mga mag-aaral, sa Universidad ng Pilipinas, at nag-iisang tagapagmana ng 1.5 bilyong pisong yaman ng kanilang ama, ang naglakbay patungong Palawan para magbakasyon. Ngunit pagkatapos noon, sila'y naglaho na parang bula. Isang pangarap na bakasyon na dapat ay 9 na araw at 8 gabi. Ngunit lumipas ang araw ng kanilang pag-uwi, hindi na bumalik ang magkapatid. Sa kanilang hotel room, naroon pa ang kanilang mga pasaporte, wallet, at mga bagahe. Tanging sila lamang ang nawawala, na tila sinipsip ng hangin. Nooy sinuyod ng lokal na pulisya at ng mga awtoridad ang mga gubat at sentro ng lungsod. Ngunit kahit isang hibla ng buhok, ay wala silang natagpuan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, baka tumakas, dahil sa utang sa sugal. Musika. Kumalat ang mga nakakapangilabot na tsismis na sila'y dinukot ng isang international crime syndicate para sa organ trafficking. Ang naiwang pamilya ay lumuha ng dugo sa gitna ng mga espekulasyon. Sa ganitong paraan, lumipas ang malupit na 12 taon at ang katotohanan ay nanatiling nakabaon. Ngunit noong Oktubre 2020, sa lumang bahay ng magkapatid sa Makati na nakatakda ng gibain para sa isang bagong condominium project. Musika, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungad kasabay ng malakas na ingay ng demolisyon nang bakbakin ang lumang vinyl tiles sa sahig ng master's bedroom. Mula sa ilalim ng malamig na semento ay lumitaw ang 2 kalansay na nakabalot sa itim na plastik. Ang magkapatid na 12 taon nang hinahanap sa kabilang dulo ng bansa ay natagpuang nakalibing sa ilalim mismo ng sahig ng silid kung saan sila lumaki. Bakit sila natagpuang nakalibing sa sarili nilang bahay at hindi sa malayong lugar? At anong karumal-dumal na pangyayari ang naganap sa loob ng silid na iyon 12 taon na ang nakalipas? Upang mabigyan ng hustisya ang kalunos-lunos na sinapit ng kambal na magkapatid, bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video, at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang kabutihang loob na iyan ay magbabalik ng malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kwento. Isang araw noong Oktubre 2020, balot ng tensyon ang arrival area ng Ninoy Aquino International Airport. 12 miyembro ng isang international fraud syndicate na nagpapatakbo ng voice phishing at illegal online sabong sites mula sa Malaysia ang sunod-sunod na lumalabas sa immigration. Sa gitna ng mga nakaposas at nakayukong mga suspek, isang lalaki ang palingalinga, tila inuobserbahan ng paligid. Siya si Ramon Mondavid, isang Pilipinong fixer. 23 taong gulang noon. Bago siya isakay sa bus ng pulisya, mabilis siyang nagsalita sa hepe ng operasyon. "Sir, may sasabihin po ako sa inyo. Doon na tayo mag-usap. Abala kami ngayon. Kung bababaan niyo ang sentensya ko, aaminin ko ang lahat ng dati kong ginawa. Malaking kaso po ito." Ang alok ni Mondavid ay hindi pala presyo lamang. Nang dalhin sa interrogation room ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sa Camp Crame. Sa loob ng 3 araw na matinding pagtatanong, nagsimulang ilahad ni Mon ang isang hindi kapanipaniwalang kwento. Matapos ubusin ang isang basong tubig, gamit ang nanginginig na kamay, dahan-dahan niyang inalala ang nakaraan. Noong summer po ng 2008, may kumontak sa akin mula sa Maynila. Kailangan daw naming dukutin ang 2 estudyante sa Palawan. "Sino ang nag-utos sa'yo?" "Isang broker po galing Maynila. Marco ang pangalan niya. Isang bag na puno ng pera ang ibinigay niya sa akin. Sinabi niyang kailangan kong i-deliver sa kanya ang mga bata." Maingat na itinala ng investigador ang salaysay ni Mon at agad itong ikinumpara sa database ng mga cold case. Si Police Major Leo De Castro, isang veteranong investigador ng cold cases, ay nag-click sa isa sa maraming file sa kanyang monitor. Ang kaso ng magkapatid na kambal na sina Miguel at Gabriel Reyes, mga estudyante ng UP na nawala sa Puerto Princesa
Palawan noong Agosto 2008. Humigpit ang hawak ni Major De Castro sa mouse at tinawag ang kanyang team. Tingnan niyo to, Agosto 2008, Puerto Princesa, Palawan, 2 lalaking college student. Eksakto ang lahat ng sinabi ni Mon. Panahon, lugar, at bilang ng mga biktima. Major, ibig sabihin, kailangan na lang nating hanapin ang broker na si Marco? Kunin niyo lahat ng flight manifests mula Maynila, papuntang Palawan, at pabalik. Mula Hulyo hanggang Setyembre 2008. Hanapin niyo lahat ng lalaking may pangalang Marco. Sinuri ng team ang 2,847 na flight records. Matapos ang ilang gabing walang tulog, nakabuo sila ng listahan ng 7 lalaki na nagpabalik-balik sa Maynila at Puerto Princesa nang higit sa 3 beses sa panahong iyon. Itinuro ni Major De Castro ang pangalan ng isa sa kanila, Marco Vargas. 59, anyos na ngayon. Real estate broker at 5006 loan shark sa Ortigas. Kakaiba ang record niya. Ayon dito, lumipad siya papuntang Puerto Princesa noong kalagitnaan ng Agosto 2008 at bumalik sa Maynila makalipas ang ilang araw. Major, may mas nakakagulat pa po. Ayon sa intelligence report, mayroon siyang lihim na relasyon kay Elena Suarez Reyes, ang madrasta ng nawawalang kambal. Bago pa man mangyari ang insidente, walang inaksayang panahon ang investigation team at agad silang humingi ng search warrant sa korte. Oktubre 15, 2000. 6 ng umaga, sinalakay ng 8 operatiba ng CIDG ang opisina ni Marco Vargas sa isang gusali sa Ortigas Center, Pasig. PNP! Huwag kayong kikilos! Itaas ang mga kamay. Sino kayo? May warrant ba kayo? Anong ginagawa niyo sa opisina ko? Narito ang search warrant, Mr. Marco Vargas. Iniimbitahan ka namin para sa investigasyon kaugnay sa pagkawala ni na Miguel at Gabriel Reyes noong 2008. Hinalughog ng mga investigador ang buong opisina. Ngunit wala silang makitang mahalagang ebidensya. Hanggang sa isang batang pulis ang nakapansin sa isang malaking painting na nakasabit sa likod ng mesa. Tinanggal niya ito at bumungad ang isang maliit at nakatagong vault sa pader. Major, may safe dito. Marco, ibigay mo ang password. Hindi ko alam yan. Hindi sa akin yan. Kung hindi ka makikipagtulungan, puwersahan naming bubuksan to. Tumawag kayo ng technician. Sa huli, nabuksan ang vault. Sa loob, natagpuan ang mga bundle ng pera, isang lumang Sony Handycam, at isang mini DV tape. Sa case ng tape, nakasulat sa itim na marker ang 2008.08. Insurance. Dinala ang tape sa PNP Crime Laboratory. Matapos i-convert sa digital format, ipinalabas ito sa monitor. Nang mawala ang static, lumitaw sa screen ang isang silid sa isang bahay na kuha noong Agosto 2008. 5 lalaki ang nagbabakbak ng sahig gamit ang mga piko at bareta. Teka, sinisira ba nila yung sahig? Oo, at mukhang malalim. Mga 2 talampakan siguro. Ano yang itim na garbage bag? Huwag mong sabihing, sa video, inilapag ng mga lalaki ang 2 bulto na nakabalot sa itim na plastik sa loob ng hukay. Binuhusan nila ito ng puting pulbos na sinundan ng basang semento. Pinanood ng mga investigador na tila humihinto ang kanilang paghinga habang dahan-dahang tinatabunan. Biglang, isang boses ng babae ang malinaw na narinig sa video. Lagyan niyo ng malalim. Siguraduhin niyong hindi na makikita. Tumingin ang voice analyst ng Crime Lab kay Major De Castro. Major, lumabas na po ang resulta ng voice analysis. Sino? Ikinumpara namin sa boses ni Elena Suarez Reyes mula sa isang TV interview niya noong 2008. Ang voice frequency pattern ay 95.7% magkatugma. Siya nga po ito. Sinuri ng team ang disenyo ng bintana at wallpaper sa video para matukoy ang lokasyon. Isang lumang bahay sa Dasmariñas Village, Makati.
ang mismong bahay kung saan lumaki ang kambal. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanang ang property ay nakatakdang gibain sa loob lamang ng 2 buwan para tayuan ng isang high-rise condominium. Agad na humiling ang CIDG ng utos na itigil ang demolisyon. Noong Oktubre 28, nene ng umaga, dumating sila sa lugar. Sa loob ng abandonadong bahay, tanging katahimikan ang naghahari. Inihanda ng forensics team ang kanilang mga gamit. Itinuro ni Major De Castro ang sahig. Dito yan. Simulan na, umalingaw-ngaw ang tunog ng jackhammer sa buong silid. Lumipad ang mga piraso ng semento. Pagkalipas ng 1 oras, itinaas ng isang tauhan ang kanyang kamay. Sandali, may nakikita ako. Ano yan? Isang layer ng puting pulbos. Mukhang ito yung apog, lime, na nakita natin sa video. Maingat nilang inalis ang apog. Mula sa ilalim ng lupa, sumilip ang isang piraso ng itim na plastik. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Dahan-dahang pinunit ng hepe ng forensics team ang plastik. Sa loob, bumungad ang 2 kalansay na magkatabing nakahiga. Sa tabi ng mga labi, natagpuan ang 2 luma at maruming plastic card. Mga ID card ito. UPID. Kanino? Miguel Reyes? At Gabriel Reyes? Tinitigan ni Major De Castro ang mga larawan ng 2 kabataan sa ID at bumuntong hininga. Ang kambal na inakalang naglaho sa Palawan ay naroon lang pala, nakalibing sa ilalim ng malamig na semento ng sahig ng kanilang sariling tahanan. Ngayon, ang orasan ng investigasyon ay bumabalik sa mainit na tag-araw ng 2008. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa bahay na iyon? Agosto 3, 2008, 7:23 ng umaga. Sa isang marangyang bahay sa Dasmariñas Village, Makati, ang kasambahay na si Aling Celia ay pumasok gaya ng dati. Nang hawiin niya ang kurtina sa sala, nakita niya ang kanyang amo, si Don Ricardo Reyes, na walang malay na nakahandusay sa sofa. Dali-dali niya itong nilapitan at inalog. Sir! Sir Ricardo! Gumising po kayo! Tulong! Tawagan niyo ang 911. Hindi po humihinga si Sir. Si Don Ricardo Reyes ay isang real estate magnate na nagmamay-ari ng 7 commercial building sa Makati at BGC na may kabuuang yaman na 1.5 bilyong piso. Pagdating ng mga paramedic, idineklara na siyang dead on arrival. Sa burol, bagamat puno ng mga nakikiramay, ang magkapatid na Miguel at Gabriel ay tila tulala. Isang matagal ng business partner ni Don Ricardo ang nagkuwento sa mga pulis. Nakakaawa. Yung mga bata, hindi nila binitawan ang kamay ng isa't isa. Sino ba namang hindi matatakot kung biglang mawalan ng ama? Yung madrasta nilang si Elena, mukha namang malungkot. Pero parang masyadong kalmado. Kakaiba, 5 araw matapos ang libing, noong Agosto 8, pumunta si Elena sa isang kilalang law firm sa BGC para asikasuhin ang mana. Binasa ng abogado ang huling habilin ni Don Ricardo. Ayon sa huling habilin ng yumaong Don Ricardo Reyes, ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang 7 gusali at lahat ng cash assets, ay mapupunta sa kanyang mga anak na sina Miguel Reyes at Gabriel Reyes bilang co-owners. Para sa kanyang asawa, si Geneng Elena Suarez Reyes, ipinagkakaloob ang karapatang manirahan sa kasalukuyang tinitirhan nilang bahay sa Dasmariñas Village. Humigpit ang hawak ni Elena sa tasa. Iyon lang? 2 taon ko siyang inalagaan, tapos bahay lang ang sa akin? Ito po ang malinaw na kagustuhan ni Don Ricardo. At mayroon pa pong huling kondisyon. Inayos ng abogado ang kanyang salamin at binasa ang huling pangungusap. Sakaling ang mga tagapagmana ay pumanaw, bago o pagkatapos ng paglilipat ng mana, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa kanyang asawang si Elena Suarez Reyes. Sa sandaling iyon, nag-iba ang kislap sa mga mata ni Elena. Paglabas niya sa law office, hindi siya umuwi.
Gabi ng Agosto 8, sa isang private room ng isang mamahaling Japanese restaurant sa BGC, nakipagkita siya sa kanyang kalaguyong si Marco Vargas. Pinakita ni Elena ang kopya ng Huling Habilin. Interesante to, sabi ni Marco. Ibig sabihin, kung mawawala ang mga bata, sa'yo lahat ang 1.5 bilyon? Oo, 1.5 bilyon. Sapat na para mabuhay tayo ng marangya habang buhay. Gawan mo ng paraan, Marco. Yung malinis? Simple lang yan. May mga kilala ako sa Palawan. Kayang-kaya nilang gawin yan na walang maiiwanang bakas. Agad na tinawagan ni Marco ang kanyang fixer sa Palawan na si Mon David, 2 Pinoy. Walang problema. Magkano ang budget? Magkano ba? 5 milyon bawat isa. 10 lahat. Titiyakin kong malinis ang trabaho. Sige, pero may kondisyon. Huwag niyo tatapusin dyan. Dalhin niyo sila pabalik dito sa Maynila. Gusto kong ako mismo ang makakita at tatapos sa lahat. 10 milyong piso para sa pagdukot, 2 milyon para sa pagbiyahe pabalik, at 10 milyon para kay Marco. Isang kasunduan na nagkakahalaga ng 22 milyong piso ang nabuo. Kinabukasan, nagsimulang mag-withdraw si Elena ng pera mula sa mga secret account ng kanyang asawa. Isang itim na duffel bag na puno ng pera ang iniabot kay Marco. Ang natitira na lang ay ipadala ang magkapatid sa Palawan. Gabi ng Agosto 10, kumatok si Elena sa silid ng kambal. May dala siyang plane tickets at tour vouchers. Miguel, Gabriel, alam niyo naman na laging pinapangarap ng papa niyo na makapag-travel kayo. Dahil bakasyon naman, magpunta na kayo para makapag-relax. Palawan po. Biglaan naman yata. Iniisip pa po namin si Papa. Ito ang hiling niya. Maganda raw ang El Nido. Nag-book na ako ng best tour guide para sa inyo. Regalo ko na to. Nabigla man, hindi na nakatanggi ang magkapatid. Gabi ring iyon. Nag-text ang nakababatang kapatid na si Gabriel sa kanyang kaibigan sa universidad. Ang text na ito ay naging mahalagang ebidensya sa investigasyon. Pre, bigla kaming pinapapunta ni Tita Elena sa Palawan. Siguro nag-aalala siya sa amin simula nung nawala si Papa. Medyo weird pero nakakahiya namang tumanggi. Sige, alis na kami. Agosto 5, 10:25 ng umaga, sa NAIA Departure Area. Nakatayo ang magkapatid na sina Miguel at Gabriel. Bro, andito na tayo. I-enjoy na lang natin. Ayaw din ni Papa na nakikita tayong malungkot, sabi ni Miguel. Tama ka kuya. Kukuha tayo ng maraming picture. Sa CCTV, nakita ang huling ngiti ng magkapatid habang hawak ang kanilang mga pasaporte. Pumasok sila sa gate. Hindi alam na iyon na ang kanilang one-way ticket patungo sa kanilang katapusan. Sa ikalawang palapag ng airport, pinapanood sila ni Marco Vargas. Nag-text siya sa isang numero. Paalis na ang package. Maging handa, lumipad ang eroplano. At nawala sa mga ulap ang magkapatid. Ngunit sa kanilang destinasyon sa Palawan, hindi magagandang tanawin ang naghihintay sa kanila, kundi isang patibong na hinukay ng kasakiman. Agosto 5:55, 4:00 ng hapon sa Puerto Princesa International Airport. Sinalubong ang magkapatid ng init at alinsangan ng hangin sa lobby. Isang lalaking may hawak na placard na may nakasulat na MR, Reyes Brothers, ang lumapit. Good afternoon, Sir Miguel, Sir Gabriel. Kanina pa po ako naghihintay. Hello po. Ang galing nyo naman magtagalog. Biro ni Miguel. Ako po si Berto, ang tour guide nyo mula sa Palawan Premium Tours. Espesyal na request po kayo ng mami nyo, kaya ako mismo ang sumundo. Ngumiti ang lalaki, ngunit hindi siya isang lehitimong tour guide. Tauhan siya ng fixer na si Mon David, at ang kanyang travel agency ay isang ghost company. Sumakay ang magkapatid sa isang itim na Toyota Fortuner. Kuya, ang init pala talaga dito, no? Oo nga, pero ang ganda ng langit.
Sana kasama natin si Papa. Sa sumunod na 2 araw, perpekto ang lahat. Dinala sila ni Berto sa underground river at sa mga islang nakapalibot sa El Nido. Kumuha si Miguel ng mahigit 200 litratong ipapakita raw niya sa puntod ng kanilang ama. Naging kampante ang magkapatid sa kanilang mabait at matulunging tour guide. Ngunit lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Marco. Sa unang 2 araw, tratuhin niyo silang parang hari para makuha ang tiwala nila. Gabi ng Agosto 17, tumawag si Miguel sa madrasta niyang si Elena. Hello, Ma? Kumakain po kami ng maayos. Ang galing po ng tour guide namin. Ang ganda po ng Palawan. Mabuti naman. Huwag kayong pupunta sa delikadong lugar. Mag-ingat kayo. Ito na ang huling pag-uusap ng magkapatid sa kanilang pamilya. Pagkababa ng telepono, binilugan ni Elena ng pula ang petsang Agosto 18 sa kanyang kalendaryo ang araw ng katapusan. Agosto 18. Pauwi mula sa isang island hopping tour, pasimpleng nagtanong si Berto. Mga sir, may plano ba kayo mamayang gabi? Wala naman. Magpapahinga lang siguro sa hotel. Naku, wag ganyan. May alam akong secret spot. Magandang-maganda ang tanawin doon. Paggabi, lalo na pag may bituin. Gusto nyo, dalhin ko kayo? Dahil sa tiwalang nabuo, pumayag agad ang magkapatid. 7:43 ng gabi, nag-text si Gabriel sa kanyang kaibigan. Pre, may special night tour kami mamaya. Sabi ni Kuya Berto, aayusin niya. Bukas na lang ako tatawag. Iyon na ang huling mensahe mula kay Gabriel. 8 ng gabi. Lumayo ang sasakyan sa sentro ng syudad at pumasok sa isang madilim at baku-bakong daan. Nagsimulang kabahan ang magkapatid. Kuya Berto, parang ang layo na natin. Malapit na po tayo, sir. Naiihi lang po ako sandali. Huminto ang sasakyan, bumaba si Berto at nawala sa kadiliman. Bigla, 4 na lalaking nakabonet ang marahas na nagbukas ng mga pinto ng sasakyan. Sino kayo? Tulong! Nanlaban ang magkapatid, ngunit wala silang nagawa. Itinali ang kanilang mga kamay at tinakpan ang kanilang mga ulo. Isinakay sila sa isang puting van. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng 3 minuto. Mula sa di kalayuan, tumawag si Berto. Nakuha na namin ang package. Papunta na kami sa bodega. Ang kanilang hotel room ay nanatiling hindi nagalaw. Ang mga pasaporte, bagahe, cellphone na nakacharge lahat ay naroon. Tila babalik din sila anumang oras. Ito ay bahagi ng plano ni Marco para palabasin na kusang loob na naglaho ang magkapatid. Ikinulong ang kambal sa isang abandonadong bodega. Kinabukasan, pumasok si Marco Vargas, nakadarating lang mula Maynila. Tiningnan niya ang magkapatid na nakahandusay. Anong lagay nila? Tanong niya kay Mon David. Medyo nasaktan sa panlalaban, pero buhay pa. Madaling araw ng Agosto 20, sa isang tagong daungan sa Palawan, isinakay ang magkapatid na parang mga hayop sa isang maliit na bangkang pangisda. Tinawagan ni Marco si Elena sa Maynila. Nakaalis na sila, darating sila dyan sa loob ng ilang araw. Maghanda ka. Ang bangka ay naglakbay malapit sa baybayin, lumipat sa isang mas malaking cargo boat sa gitna ng dagat. Halos hindi pinapakain o pinapainom ang magkapatid sa loob ng madilim na barko. Tanging ang init ng katawan ng isa't isa ang kanilang karamay. Ang kanilang destinasyon ay ang kanilang tahanan, ngunit hindi na ito isang ligtas na lugar. Agosto at nabibuto ng madaling araw sa isang pribadong daungan sa Batangas, 2 walang malay na katawan ang ibinaba mula sa isang cargo boat at isinakay sa isang van. Matapos ang ilang araw na impyerno sa dagat, nakabalik sa Luzon ang magkapatid. Dumiretso ang van sa SLEX at Skyway patungo sa Dasmariñas Village, Makati. Dahan-dahan ang paglipat, utos ni Marco. Walang tao sa bahay? Binuksan na ni Elena ang pinto. Sa master's bedroom daw, diretso, 3 ng madaling araw. Dinala ang magkapatid sa master's bedroom. Sa kabilang silid, nagtatago si Elena, pinipigilan ang paghinga.
Narinig niya ang kaladkad ng mga paa at mga ungol, ngunit hindi siya lumabas. Maya-maya, kumatok si Marco. Ako to. Lumabas ka na. Anong nangyari? Nasaan sila? Nasa loob. Tatapusin na namin. Umalis ka na ngayon. Pumunta ka sa probinsya niyo sa Laguna. Mga 3 araw. Sabihin mo sa mga kapitbahay na nagpapagawa ka ng tubo ng tubig. Siguraduhin mong malinis. Nang makaalis si Elena, isang hindi na mababaliktad na trahedya ang naganap sa loob ng silid. Kinaumagahan, umalingaw-ngaw ang ingay ng konstruksyon sa bahay. Mula Agosto 31 hanggang Setyembre 2, nagpanggap si Marco na may construction, sinira nila ang sahig ng master's bedroom. Nang matapos ang hukay, kinuha ni Marco ang kanyang handycam at nagsimulang mag-record. Tinawagan niya si Elena. Ako to. Hukay na ang sahig. Ililibing na namin sila. Lagyan niyo ng malalim. Siguraduhin niyong hindi na makikita. Huwag kang mag-alala. Bubuhusan namin ng semento. Hindi aalingasaw. Inilagay ang 2 bangkay na nakabalot sa itim na plastik sa hukay. Binuhusan ng apog, sinundan ng semento. Ikinulong sa walang hanggang kadiliman ang magkapatid. Setyembre 3, isang bagong kabit na vinyl tile ang sumalubong sa pagbabalik ni Elena. Inayos niya ang mga gamit na parang walang nangyari. Setyembre 5, nagpunta si Elena sa Camp Crame. Umiiyak siya habang nagre-report. Sir, yung mga anak ko po, hindi na po sila makontak. Kailan pa po? Nagpunta po sila sa Palawan. Mula pa po noong nakaraang buwan, hindi na po sumasagot. Ako po ang nagpadala sa kanila. Pakiusap, hanapin niyo po sila. Nakipag-ugnayan ang PNP sa Palawan. Natagpuan ang hotel room na buo ang mga gamit. Ang resulta ng inisyal na investigasyon, walang senyales ng kidnapping. Posibleng kusang loob na umalis. Setyembre 17, humarap si Elena sa media. Miguel, Gabriel, patawarin niyo si Mama. Bakit ko pa kayo pinayagan umalis? Buhay lang po sila. Kahit anong mangyari. Magbibigay po ako ng 1 milyong pisong pabuya. Umani ng simpatya mula sa buong bansa ang kanyang pag-iyak. Ngunit ang kapatid ng yumaong si Don Ricardo, si Manuel Reyes, ay nagduda. Investigador, hindi ba't peke ang travel agency? Sino ang nag-book noon? Hindi ba't si Elena? Bakit parang umiiyak lang siya pero wala siyang ginagawa? Inalam niyo ba kung kanino mapupunta ang 1.5 billion? Ginoo, intindihin niyo po. Biktima rin si Gang Reyes. Kalokohan. Masyadong malinis ang alibi niya. Natuon ang investigasyon sa Palawan. Natagpuan ang isang sunog na van sa isang liblib na lugar na may lamang mga upos ng sigarilyo at dugo, mga peking ebidensya na itinanim para lituhin ang mga pulis. Lumipas ang panahon at ang kaso ay naging isang cold case gabi ng Disyembre 31, 2008. Sa mainit na master's bedroom ng bahay sa Dasmariñas, nakaupo si Elena sa isang rocking chair, umiinom ng alak. Sa ilalim ng kanyang paa, 24 pulgada lang ang lalim, nakalibing ang kanyang 2 stepson. Tanging siya lang ang nakakaalam. Sa wakas! Bulong niya. Sa akin na ang lahat. Ganoon natapos ang 2008 at nagsimula ang 12 taon ng nakakabinging katahimikan. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi sumuko ang tiyuhin ng kambal na si Manuel. Nag-hire siya ng private investigator, ngunit walang ebidensyang lumabas. Noong 2012, nagsampa siya ng kaso para tanggalan ng karapatan sa mana si Elena, ngunit ibinasura ito ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 2015, 7 taon matapos mawala ang kambal, kumilos si Elena. Ayon sa batas ng Pilipinas, maaaring ideklarang presumed dead ang isang taong nawawala ng 7 taon. Ito ang kanyang hinintay. Noong Nobyembre 12, 2015, opisyal na idineklara ng korte na sina Miguel at Gabriel Reyes
ay pumanaw na. 5 bilyong piso ay legal nang napunta kay Elena. Iniwan ni Elena ang bahay sa Dasmariñas. Bumili siya ng isang 200 milyong pisong penthouse sa Rockwell, Makati. Ipinaupa niya ang lumang bahay. Tinawagan niya si Marco. Tapos na. Ibigay mo na ang bayad ko. Congratulations! Heto na ang 150 milyon. Ito na ang huli. Huwag ka nang tatawag. Hindi na tayo magkakilala. Naglipat ng pera si Elena sa mga dummy account ni Marco. Samantala, si Manuel Reyes ay nagkasakit ng cancer dahil sa matinding stress at pumanaw noong 2017 nang hindi nakakamit ang hustisya para sa kanyang mga pamangkin. Ang kanyang huling habilin sa kanyang anak. Huwag kang susuko. Hanapin mo ang mga pinsan mo. Noong 2019, isang balita ang yumanig kay Elena. Ang lugar kung nasaan ang lumang bahay ay idineklarang redevelopment zone. Kailangan itong gibain. Alam niyang malapit ng mabunyag ang kanyang sikreto. Sinubukan niyang hanapin si Marco, ngunit hindi na ito makontak. Habang siya ay nababalisa, hindi niya alam na sa kabilang dako ng mundo, isang maliit na alon ang paparating na magiging isang malaking bagyo. Sa NAIA, isang kriminal na nagngangalang Mon David ang nagsimulang magsalita. Sir, may aaminin po ako. 12 taon na ang nakalipas. Ang orasan ng katotohanan ay muling nagsimulang umandar. Nang matanggap ng PNP Crime Lab ang tape mula sa vault ni Marco Vargas, agad nila itong sinuri. Ang video ay malinaw. Ang audio ng pag-uusap ni Marco at Elena ay naging smoking gun. Ang boses ni Elena na nagsasabing, "Lagyan nyo ng malalim. Siguraduhin niyong hindi na makikita," ay nagpatibay sa lahat. Ang lokasyon ay nakumpirma. Ang bahay ng mga Reyes sa Dasmariñas Village. Ang katotohanang nakatakda itong gibain ay nagbigay ng agarang pangangailangan sa operasyon kung nahuli sila ng 2 buwan. Ang ebidensya ay mawawala magpakailanman. Oktubre 28, naganap ang exhumation. Ang pagkatuklas sa mga kalansay at sa mga UPID ay nagpatunay sa lahat ng hinala. Ang DNA test ay nagkumpirma. Ang mga labi ay kina Miguel at Gabriel Reyes. Ang investigasyon ay muling binuksan ng may panibagong direksyon. Hindi na ito isang missing persons case, kundi isang brutal na murder case. Muling sinuri ng team ni Major De Castro ang lahat. Ang mga financial records ni Elena na nagpapakita ng malakihang cash withdrawals bago ang insidente. Ang flight records ni Marco na tumutugma sa timeline ng krimen. Ang mga peking testimonya at alibi. Ang testimonya ng dating katiwala ng gusali tungkol sa biglaang construction ay nagbigay ng karagdagang patunay. Ang pinakamalaking ebidensya, bukod sa video, ay ang mga audio file na narecover mula sa computer ni Marco, ang mga pag-uusap nila ni Elena kung saan malinaw na binalak nila ang pagpatay. Basta mawala lang ang mga bata. Sa akin na ang 1.5 bilyon, gawan mo ng paraan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagtutugma. Si Mon David, mula sa kulungan, ay isinalaysay ang buong proseso ng pagdukot at pagbiyahe pabalik sa Maynila. Nobyembre 5, naglabas ng arrest warrant ang korte para kina Elena Suarez Reyes at Marco Vargas para sa mga kasong murder, kidnapping at falsification of documents. Nobyembre 7, madaling araw. Sabay na sinalakay ng 2 team ng CIDG ang tinitirhan ni Marco sa isang kondo sa Ortigas at ang penthouse ni Elena sa Rockwell. Si Marco, na natutulog, ay nagulat at agad na sumuko. Si Elena naman, habang nagkakape, ay kalmadong humingi ng warrant. Kahit nang pusasan, taas noo pa rin siya. Sa interrogation room, unang bumigay si Marco. Nang ipakita sa kanya ang video at sinabing isinisisi lahat sa kanya ni Elena, gumuho ang kanyang depensa. Inamin niya ang lahat, mula simula hanggang wakas. Isinalaysay niya kung paano siya inutusan ni Elena, kung paano nila plinano ang lahat, at kung paano nila isinagawa ang karumal-dumal na krimen.
Nang malaman ni Elena ang pag-amin ni Marco at nang iparinig sa kanya ang sarili niyang boses mula sa mga audio recording, nagsimula siyang magwala. Ngunit huli na ang lahat. Ang 50 milyong pisong ibinayad niya kay Marco matapos makuha ang mana ay nagsilbing huling pako sa kanyang kabaong. Nobyembre 15, pormal na sinampahan ng kaso ang dalawa. Sa isang press conference, inihayag ng PNP na si Elena ang mastermind sa likod ng pagpatay sa kanyang mga stepson para makuha ang 1.5 bilyong pisong mana. Ang krimen na itinago sa loob ng 2 taon ay nabunyag na sa wakas. Pebrero 15, 2021, sa Makati Regional Trial Court, nagsimula ang paglilitis. Puno ang korte. Iniharap ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya. Ang video, ang audio recordings, ang testimonya ni Marco, at ang mga kalansay na natagpuan sa ilalim ng sahig. Inamin ni Marco ang lahat ng kasalanan, ngunit iginiit na si Elena ang nag-utos sa kanya. Si Elena naman ay patuloy na itinanggi ang lahat. Sinasabing biktima lamang siya at si Marco ang may gawa ng lahat. Ngunit ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang pag-playback ng audio kung saan sinabi niyang, "Basta mawala lang ang mga bata, sa akin na ang 1.5 bilyon ang tuluyang nagpatahimik sa buong korte." Sa huling araw ng paglilitis, humingi ang prosecution ng pinakamabigat na parusa, reclusion, perpetua, o habambuhay na pagkakakulong. Hulyo 8, 2021. Ang araw ng hatol. Binasa ng hukom ang desisyon. Ang akusadong si Elena Suarez Reyes, dahil sa matinding kasakiman, ay ipinapatay ang kanyang sariling pamilya. At sa loob ng 2 taon, ay namuhay ng marangya sa ibabaw ng kanilang mga labi na walang bahid ng pagsisisi. Ang krimeng ito ay isang paglapastangan sa pundasyon ng ating lipunan, ang pamilya. Hinahatulan ang akusadong si Elena Suarez Reyes at Marco Vargas ng reclusion perpetua. Sa unang pagkakataon, nang hina si Elena at napaluhod, inalalayan siya ng mga guwardiya palabas ng korte. Sa labas, umiiyak ang mga kamag-anak ng pamilya Reyes. Nakita ng hustisya ang liwanag pagkatapos ng 12 taon, ngunit walang nagdiwang. Ang naiwan ay ang malalim na sugat na dulot ng kasakiman. Kinumpiska ng gobyerno ang lahat ng ari-arian ni Elena bilang proceeds of a crime. Ang 1.5 bilyong pisong yaman ay ibinalik sa kaban ng bayan. Ang pinsan ng kambal, ang anak ni Manuel Reyes, ay nagsampa ng kaso para mabawi ang bahagi ng yaman. Nagtagumpay siya, at kalahati nito ay ibinalik sa pamilya. Itinatag niya ang Miguel and Gabriel Reyes Scholarship Foundation para tulungan ang mga mahihirap ngunit matatalinong mag-aaral ng UP. Abril 15, 2022. Pagkatapos ng 12 taon, nailibing. Nang marangal ang mga labi ng magkapatid sa tabi ng kanilang ama, dumalo ang kanilang mga kaibigan mula kolehiyo na ngayon ay mga nasa katanghalian na ng kanilang buhay. Sa kanilang lapida, nakasulat, Miguel at Gabriel Reyes. Matapos ang 12 taong mahabang paglalakbay, sa wakas ay nagpapahinga na sa piling ng ama. Si Elena Suarez Reyes ay kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women. Ang babaeng naglibing sa kanyang mga anak sa ilalim ng sahig para sa 1.5 bilyong piso ay haharapin na ngayon ang habambuhay na pag-iisa, dala ang bigat ng isang kasalanang hindi na mabubura. Hanggang dito na lang ang kwento ng katotohanang ibinaon sa loob ng 12 taon, ang kaso ng nawawalang kambal na Reyes. Ipinakita ng kasong ito na kahit gaano katibay ang sementong nagtatago sa isang krimen, darating ang araw na ang katotohanan ay sisibol at mananaig. Nawai ang kaluluwa ng magkapatid ay tuluyan ng matahimik.